Pilipino tayo, kaya ang mga espesyal nating kainan, pinag-uusapan. Alam nyo na ba ang inyong mga handa sa Noche Buena? Lahat na panganga sa slow-mo twirl na paandar ng ating pambato sa Miss Universe na si Catriona Gray sa preliminary competition ng Miss U. Pero bago yan, nagpasabog muna siya. Suot ang kanyang national costume. Ang tema ng kanyang inirampa, ang pinakasikat na simbolo ng Paskong Pilipino, ang parol. Pero ang parol, hindi lang isinasabit o ginagawang costume ngayon. Pwede na rin daw ito matikman. Presenting from the Pearl of the Orient, ang parol sabin-sabin chiffon cake ni Glenda, 53 years old, Philippines. My sister, siya yung mahilig talaga mag-bake. Ako yun sa design. We got together and we came up with the idea of setting up a baking company. Christmas was coming up. What else can we do? Pinagpatong-patong ang layers ng flavored chiffon cake katulad ng ube yam, pandan latik at yummy yema. At para mag-shine talaga, ang yema hinulmang star. So bawat tulis, merong lalagyan na kulay green. Gumagawa raw talaga ng chiffon cake si Gloria sa kanyang bakery na dahil sa layers, nag-iitsurang sapin-sapin. Meron din siyang parol caramel chiffon cake at parol chocolate chiffon cake. May lasang pandan. We thought it's just gonna be 1 year, but people, asked for it. That novelty of it all, yung Filipino, to celebrate Filipino Christmas. Pero ang bida ng Pinoy Noche Buena, hamon. At ang culinary general mula Quezon na si Chef Chris, may special hamon na nanunuwag daw sa sarap. Ang ginawa kasi niyang hamon na binuhusan ng adobo sauce, karne ng baboy ramo. Dahil may baboy ramo na nakukuhanan kami, para mas maging sobrang espesyal nung handaan. Nung time na walang maihanda, merong pata ng baboy ramo, ginawa natin na mabilis ang hamon. Kapag nakapag-create na tayo ng ating brine solution, pwede na natin siyang ilagay sa fridge para magdire-diretso yung kanyang pagpe-preserve dun sa ating hamon. After natin mababad ng ilang linggo, pwede na nating lutuin pa siya. Hintayin natin na maluto yung ating pata according do sa preference natin bago natin siya ilagay sa oven or kaya naman i-torch natin kung wala tayong oven. Pagkaluto, pinahira ng karne ng adobo sauce, sabay tinunaw ang asukal sa hamon gamit ang torch. Matamis siya, hamon-namon, lasang adobo. Pag ordinaryo na tao na kumakain o kukonsume ng baboy, parang almost walang difference. Pagdating sa itsura niya, baboy, ang texture niya, akala nung iba yung skin itim. Actually, yung balahibo niya ang itim. Bawat pamilya sa Pampanga may pinaka-iniingat-ingatang top secret Christmas recipe at ang isa sa mga inihahanda tuwing Pasko ni na Atching Lilian. 1960s pa raw niya natutunan. Galing pa sa pasyente ng kanyang amang doktor. Ang tawag dito, panara, salitang Kapampangan, na ang ibig sabihin, maliit na empanada. Matagal na itong recipe. Maliit pa ako, nakikita ko na. Pero natutunan ko ito nung ang father ko, doktor, ayaw kasi magbigay ng recipe ng mga matatanda nung araw eh. Kanila lang, very selfish sila. Hindi nagbayad yung pasyente, gumagawa ng panara. Nag-request ang father ko na kung pwede, turuan niya ako. Nahahawig ito sa empanada ng Ilocos na madalas nung ibinebenta sa labas ng simbahan. Karaniwang bagoong alamang at papaya ang sangkap nito. Pero kapag nakakaangat ang panara, may laman ding hipon. At ang sikreto ni na Atching Lilian sa paggawa ng kanilang panara, ibubunyag niya ngayon. Hindi mahalat, timplado lang. Perfect itong ipares sa puto. Unang-una, mahirap siyang gawin. Nung panahon na yon,
Hindi pa marunong mga tao. Basta kung ano yung sinabi, yun ang ginagawa. Pero ang main dish na hindi raw nawawala sa mga kabalen tuwing may espesyal na okasyon katulad ng Pasko, ang Kapampangan version ng paella. Bring it on, bringhe! Yung ating luyang dilaw, tapos yung ating malagkit. Pag medyo dumidikit na sa ilalim, ilagay mo na yung gata. Ito, kumukulo na. Si Impo, yung grandmother ko, nagro-rosaryo na siya. Hanggang matapos yung rosary niya, luto na yung birenghe niya. Ginagamit namin yan every Christmas, every birthday, every fiesta. Belief ng mga ninuno, kasi malagkit siya eh. Parang pagmamahal, binding ng pamilya. Sakto lang yung lasa niya. Di naglalaban yung alat. Alam nyo rin bang meron palang paniniwala ang mga Pinoy na tuwing medianoche, iniiwasang maghanda ng manok sa parating na taon. Kaya ang iba sa atin, itinutodo na ang kanilang manok recipe tuwing Noche Buena. Katulad ng pamilya Prinsipe ng Balagtas, Bulacan, ang hinahanap-hanap daw talaga sa kanilang Noche Buena, chicken galantina. Mix po natin siya. Papasarap sa lahat. Cheese. Nagsimula lang daw sa pagtitinda ng karne ng manok sa palengke si Beth. Nung bata pa ako, kwento ng mother ko dun sa mga anak ko, mahilig akong kakain ng imbutido sa harap ng TV set. Yung mga anak ko kasi ayaw nila ng pasas, ayaw na nila ng sibuyas, ayaw nila ng kung ano-anong mga halo sa imbutido. Pwede siguro ako, gawa ako ng sarili kong pantimpla. Doon na raw niya sinimulan ang pagbebenta nito sa palengke sa halagang 120 pesos. Ngayon, umaabot na ng 500 pieces kada araw ang ginagawa niyang chicken galantina. Salamat sa chicken galantina na pagtapos ni Beth ang kanyang 3 mga anak. Dahil sa Instagram, siya yung naging daan para mag-boom yung business namin in Metro Manila. Noche Buena, ang pinakahinihintay na handaan ng bawat pamilyang Pilipino sa buong taon. Kaya gawin itong espesyal bilang pagdiriwang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap natin sa 2018. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.